King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1005. Pagsadjep. Hindi lang nilinang ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique sa Purple Star Tower. Umunlad na rin ang kanyang Dao of Illusions. Bagamat ang kanyang kaluluwa ay napinsala ng husto at ang kanyang soul intent ay hindi pa ganap na nakaka-recover, sapat na ito para pangalagaan ang 2 taong ito. Ipinakalat ni Zhao Feng ang ilan sa soul intent na kaka-recover niya kanina at gumamit ng pinasimpleng bersyon ng Forbidden Illusion Lost World para mahulog sila sa mundo ng mga ilusyon. Zhao Feng, ikaw. Nagulat si Jilan at hindi alam ang sasabihin. Medyo blanko ang isip niya. Kahit sino ay maaaring makaramdam kung gaano kaina si Zhao Feng sa kasalukuyan, ngunit nagawa niyang harapin si Ji Chengming sa isang sulyap lang kahit na sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ako pupunta sa Senior Star Demon ngayon. Sabi ni Zhao Feng habang mabilis siyang bumalik sa tinutuluyan niya. Tumigil sandali si Jilan bago niya pinadyak ang kanyang mga paa. Bagamat pinapayagan lamang siyang magbasa ng mga aklat ng Sacred Lord Star Demon kung sasama si Zhao Feng, hindi siya nagpatuloy dahil gusto niyang basahin ang pribadong koleksyon ng Sacred Lord Star Demon. Ji Lian, Ji Chengming, anong nangyari sa iyo? Maraming mga disipulo ang lumapit pagkatapos umalis si Zhao Feng at tumingin sa 2 taong ito na nagtangkang mangharas kay Zhao Feng. Natigil sila sa isang ilusyon, ngunit karamihan sa mga diskarte sa paglutas ng ilusyon ay walang silbi. Sinubukan ng isang emperor ang maraming pamamaraan, ngunit ang mga ito ay ganap na hindi epektibo sa mga ito. Kalaunan ay nagpakita si Ji Chengming ng mga palatandaan ng pakikibaka, pagkatapos ay ganap siyang nagising. Si Ji Lian ay nakatayo lang doon na tulala. Ji Lian. Agad na inilagay ni Ji Chengming ang kanyang soul intent sa kaluluwa ni Ji Lian at jinaiseng siya. Yung Zhao Feng. Napailing si Ji Lian pagkagising niya. Bagamat ito ang pangalawang pagkakataon na hinarap ni Ji Lian ang mga ilusyon ni Zhao Feng, ang soul intent na inilabas ni Zhao Feng sa pagkakataong ito ay lubos na nagulat sa kanya. Sa kabilang banda, si Ji Chengming ay puno ng takot. Kung madaling makitungo si Zhao Feng sa kanila kahit na sa ganoong kahinaang kalagayan, mahirap isipin kung gaano kalakas si Zhao Feng sa kanyang kompletong estado. Hindi masama ang epekto ng Soul Recovery Divine Technique sa pinakamataas na ika-6 na antas. Naramdaman ni Zhao Feng na ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa ay gumaling ng humigit kumulang 20% habang lumilipad pabalik. Ngunit, may nangyari bang biglang umalis sina Bi Qingyu, Old Monster Shu, at iba pa? Napaisip si Zhao Feng. Habang siya ay nasa Purple Star Tower, sinabi sa kanya ni Bi Qingyu sa pamamagitan ng Dark Heart Seal na kailangan nilang bumalik. Marahil ay dahil ayaw niyang mahati ang atensyon ni Zhao Feng, ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, naabot na ni Zhao Feng ang isang kritikal na yugto sa kanyang paglilinang, kaya hindi siya nagtanong. Sa sandaling ito, si Bi Qingyu at ang kumpanya ay lumampas sa saklaw ng Dark Heart Seal. Si Zhao Feng ay pumasok sa isang panandaliang pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagpakpak ng maliliit na pakpak nito sa loob ng Misty Spatial World at dumating sa tabi ni Zhao Feng. Handa na ba itong makapasok sa ranggo ng Sacred Lord? Bahagyang gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay malubhang nasugatan sa isang labanan sa nakaraan, ngunit sa pangangalaga ni Zhao Feng, ito ay nakabawi pabalik sa kanyang peak matagal na ang nakalipas. Sa tulong ng mga mapagkukunan ni Zhao Feng, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay umabot na sa limitasyon. Meow meow. Dumating ang maliit na pasang magnanakaw sa tabi ni Zhao Feng. Narito ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Iiwan ko sa iyo ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Hinayaan ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw na mamuno. Malaking tulong ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, at kung makakalusot ito, mas magiging mahalaga ito. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay patuloy na ikinakaway ang mga paa nito sa harap ni Zhao Feng. Tumango si Zhao Feng. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagsasabi na dapat itong gantimpalaan ni Zhao Feng para sa pag-aalaga sa sangkawan ng hayop at sa mga mahahalagang halaman. Sinundan ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw sa Misty Spatial World at tumingin sa paligid. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng napakahusay na trabaho sa pamamahala sa mga hayop.
Nagagawa nitong makipag-usap ng direkta sa bawat halimaw at maaaring gumamit ng pinakamababang halaga ng mga mapagkukunan upang mailabas ang pinakamaraming potensyal. Ang lakas ng bawat halimaw ay tumaas, kaya pumayag si Zhao Feng sa mga kahilingan ng maliit na magnanakaw na pusa. Matapos malutas ang mga gawain para sa maliit na pasang magnanakaw, nakatuon si Zhao Feng sa pagbawi sa pinsala sa kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng 2 araw, ang mga pinsala ni Zhao Feng ay ganap na gumaling, at ang kanyang kaluluwa ay mas pino at mas dalisay kaysa dati. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay tumaas, at ang kanyang Soul Recovery Divine Technique ay umabot sa ika-7 antas. Bibigyan ko ng pagsubok ang Soul Splitting Technique pagkatapos maabot ang 8th level ng Soul Recovery Divine Technique. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang pananabik sa kanyang puso. Ayon sa buod ng Soul Splitting Technique, ito ay kapareho ng isang clone ng technique. Ang mga diskarte sa pag-clone ay ginamit ng mga Sacred Lords at, sa teorya, ginamit ang kanilang Sacred Body upang lumikha ng isang clone. Ang kaluluwa na nahati sa Soul Splitting Technique ay itinuturing din na isang clone, at maaari nilang linangin ang kanilang sariling mga kaluluwa. Sa makatuwid, mas gustong matutunan ni Zhao Feng ang Soul Splitting Technique, at gusto niyang gawing perpekto ito. Upang magawa iyon, kailangan niyang magbasa ng maraming tungkol sa mga teorya tungkol sa kaluluwa at palawakin ang kanyang kaalaman. Sa araw na ito, umalis si Zhao Feng sa kanyang tirahan at nagtungo sa pribadong bulwagan ng Sacred Lord Star Demon. Hindi pa ganap na nabasa ni Zhao Feng ang mga aklat sa tamang bookshelf, at mayroon pa siyang 2 araw na oras upang mag-browse sa tamang bookshelf. Munting kaibigan Zhao, sa wakas nandito ka na. Ang boses ng Sacred Lord Star Demon ay tumunog nang si Zhao Feng ay ilang dosenang yarda pa ang layo mula sa kanyang bulwagan. Senior, salamat sa iyong Purple Star Token. Malaki ang nakuha ng junior na ito. Ipinahayag ni Zhao Feng ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang mga kamay. Malaki ang natamo ni Zhao Feng mula sa 4 na araw na matinding paglilinang sa Purple Star Tower. Alam din niya na malamang na alam ng Sacred Lord Star Demon ang lahat ng nangyari sa Purple Star Tower, ngunit hindi iyon isang masamang bagay. Kung mas maganda ang kanyang pagpapakita, mas maraming benepisyo ang makukuha niya mula sa Sacred Lord Star Demon. Hahaha, kung ganoon nga, ang little friend na si Zhao ay maaaring pumasok sa Purple Star Tower kahit kailan mo gusto. Nakangiting sabi ng Sacred Lord Star Demon, at bahagyang natulala si Zhao Feng. Bagamat ipinakita niya ang kanyang lakas, hindi dapat maging ganito kabait sa kanya ang Sacred Lord Star Demon. Ang mga miyembro ng G Family ay nangangailangan ng mga kontribusyon na puntos upang makapasok sa Purple Star Tower, habang maaari siyang makapasok anumang oras na gusto niya. Maaaring magdulot ito ng ilang kaguluhan. Gayunpaman, nang makitang napakasaya ng Sacred Lord Star Demon at maaaring nakatagpo ng magandang bagay, hindi tumanggi si Zhao Feng. Nag-aaral na rin ako ng Soul Splitting Technique at may ilang mga tala tungkol dito. Interesado ba ang little friend Zhao na makita ito? Nagpatuloy ang Sacred Lord Star Demon. Si Zhao Feng ay nataranta muli. Naramdaman niya na ang Sacred Lord Star Demon ay kakaiba sa normal, medyo mabait siya. Nagkaroon ba ng bitag? Malinaw na hindi alam iyon ni Zhao Feng, dahil sa 3 paghinga na nanatili niya sa 9th floor ng Purple Star Tower, nagbago ang pinuno ng G Family. Ito. Magiging kasiyahan ni Junior na makita ang mga tala ng Senior. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang tukso ng Sacred Lord Star Demon, ngunit sumenyas din siya na hindi siya makapagbibigay ng anumang bagay upang ipagpalat ito. Gusto kong makita ang kumpletong Soul Splitting Technique. Kung maperpekto ito ni little friend Zhao balang araw, gusto kong makita ito. Mapaglarong sabi ng Sacred Lord Star Demon. Kinuha ng Sacred Lord Star Demon ang isang libro mula sa kanyang pribadong koleksyon at ibinigay ito kay Zhao Feng. Pagkatapos ay pumunta si Zhao Feng sa kanang bookshelf at lumubog sa karagatan ng mga libro. Ang Sacred Lord Star Demon ay talagang karapat-dapat na maging iskolar ng I bloodline ng G Family. Siya ay lubos na may kaalaman at karanasan. Isinulat ng Sacred Lord Star Demon ang kanyang mga pananaw tungkol sa Soul Splitting Technique at kung paano magpapatuloy pagkatapos nito. Ayon sa pagsusuri ng Sacred Lord Star Demon, ang Soul Splitting Technique ay may mataas na rate ng tagumpay kung ang isang tao ay nagtagumpay sa paglinang ng 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique. Sa isang tiyak na antas,
Ang mga tala na ito ay nagbigay kay Zhao Feng ng isang magaspang na direksyon kung paano magpatuloy pagkatapos ng soul-splitting technique. Ang kumpiyansa ni Zhao Feng sa paglinang ng soul-splitting technique ay lalong tumaas pagkatapos basahin ang aklat na ito. Nang matapos ito, nagsimula siyang magbasa sa iba pang mga libro. Naniniwala si Zhao Feng na ang kanyang kaalaman at kakayahan sa pagsusuri ay malalampasan ang Sacred Lord Star Demon balang araw. Lumipas ang oras sa isang iglap, at natapos na ang oras na kinailangan ni Zhao Feng na mag-browse sa mga libro sa kanang shelf. Nagkunwari si Zhao Feng na labis na nanghihinayang, ngunit sa totoo lang, kabisado na niya ang 70% ng mga librong interesado siya. Pagkatapos ay itinuro ni Zhao Feng ang kanyang target sa kaliwang bookshelf, na mas puno ng mga libro. Grand Elder, nandito si Jilan na gustong makita ka. Ang boses ni Jilan ay tumunog sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang araw. Magsalita ka, sinabi sa akin ni Pavilion Master B na sabihin kay Zhao Feng na dapat siyang bumalik sa lalong madaling panahon. Totoo ang ulat ni Jilan. Si Bichingyo ang pinakamadalas na nakipag-usap kay Jilan sa mga G family, kaya malinaw na si Jilan ang magsasabi kay Zhao Feng ng kahit ano kung siya ay okupado. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Alam niya na si Bichingyo at ang iba pa ay tiyak na may dahilan para umalis sa sobrang pagmamadali. Senior Star Demon, aalis na ang junior na ito. Sabi ni Zhao Feng. Masasabi ni Zhao Feng mula sa tono ni Jilan na ang problema ay dapat na apurahan. Jilan, kumuha ng ilang panloob na disipulo ng G family para sundan si Zhao Feng. Tunog ng boses ng Sacred Lord Star Demon. Naiintindihan. Sagot ni Jilan. Pagkatapos ay pinangunahan ni Zhao Feng ang mga disipulo ng G family at bumalik sa Misty Moon Island Zone. Bago siya umalis, nag-iwan ng marka si Zhao Feng para sa Misty Spatial World sa G family. May kabuuang 15 tao mula sa G family na sumama kay Jilan. Karamihan sa kanila ay mga emperor na labis na nasa sabik. Medyo malaki ang gantimpala para sa misyong ito. Sa harap ng Ocean Smoke Pavilion sa Misty Moon Island Zone, ang Old Monster Shu, Supreme Emperor Dark Knight, at ilang iba pang miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay nakulong sa isang malaking hanay na kinokontrol ng Sacred Power. Binalot ng mga purple na tuldok ang katawan ni Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight. Sila ay malubhang nasugatan, at ang iba pang mga miyembro ay nag-aalaga sa kanila. Mareresolba ang lahat sa sandaling bumalik si Grand Elder. Ang tiwala sa boses ni Zhonjier. Huwag kang mag-alala, babalik si Zhao Feng. Ang mahinang boses ng Old Monster Shu. Kumonekta siya kay Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal at alam niyang babalik si Zhao Feng ngayon. Ang loob ng Ocean Smoke Pavilion ay ganap na naiiba mula sa dati. Dalawang matangkad na figure ang nakatayo sa isang madilim at madilim na bulwagan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng gintong baluti na may mga guhit na pilak sa ibabaw nito. Ang isa naman ay nakasuot ng itim at pulang robe, at isang mabangis na demonic daw aura ang nagmula sa kanilang dalawa. Sinadya naming makatakas ang asong iyon. Sa tingin mo ba, sumuko na siya sa iyo at iniligtas lang niya ang sarili niya? Isang tili at puno ng panunuya ang narinig mula sa lalaking nakasuot ng itim at pula. Binitawan nila si Bichingyo para ma-message niya si Zhao Feng. Kung hindi babalik si Zhao Feng sa loob ng 5 araw, magsusumbong kayong lahat sa impyerno. Isang dagandong ang umalangaw mula sa lalaking nakasuot ng gintong baluti. Nandito ako. Kayo na ang makakapagsumbong ngayon sa impyerno. Umalangaw ang malamig na boses sa Misty Moon Island Zone. King of Gods, Kabanata 1006. Makapangyarihang lakas. Ang elder na naka-red and black robe at ang golden armored na lalaki ay parehong lumabas mula sa Ocean Smoke Pavilion. Kasabay nito, ilang dosenang iba pang figure ang tumalon mula sa ibang mga lugar sa Ocean Smoke Pavilion. Zhao Feng. Bahagyang nanginig ang figure ng Old Monster Shu, at agad siyang tumayo. Grand Elder. Puno ng paghanga ang mga mata ni Zhonjier. Ang iba pang miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay tuwang-tuwa rin na tumingin sa hangin. Sa kanila, hanggat bumalik ang kanilang Grand Elder Zhao Feng, matatapos ang bangungot na ito. Guro, iligtas mo muna si Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight. Nakipag-ugnayan si Bichingyo kay Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Pareho silang nalasan at kailangang gamutin sa lalong madaling panahon.
Sinulyapan ni Zhao Fang ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na nakulong sa loob ng array na may pangit na ekspresyon. Alam na niya ang bahagi ng sitwasyong nangyayari dito. Ang dalawang puwersang nakakuha ng Ocean Smoke Pavilion ay dalawang 3-star forces, ang 8-star Tower at ang Ghostfire Clan, ang huli ay isang kalapit na puwersa na Nagal-inang sa Dao of Ghosts. Kinuha ng dalawang puwersang ito ang Ocean Smoke Pavilion at nagtakda ng isang ambush pagkaalis ni Zhao Fang at ng mga upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion, na nahuli si Old Monster Shu, Bi Qingyu, at kasamahan ng sila ay bumalik. Gayunpaman, malinaw na gustong lumunin ng dalawang puwersang ito ang puwersa ni Zhao Fang para sa kanilang sarili, kaya hindi sila nagsimula ng pagpatay. Ikaw si Zhao Fang. Ang boses ng lalaking nakasuot ng gininto ang lalaki ay umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Tumigil ka na sa pagsasalita, tapusin mo na lang siya kaagad. Sabi ng nakatatandang pula at itim na damit sa malamig at naiinip na tono. Ang tanging target nila ay si Zhao Fang. Hanggat natapos nila si Zhao Fang, ang Ocean Smoke Pavilion, ang 10,000 Sacred Clan, isang buong assassination group, at lahat ng mga kayamanan ni Zhao Fang ay magiging kanila. Hindi mo ba nakikita ang mga miyembro ng Ji family sa tabi ni Zhao Fang? Pribado ang mensahe ng lalaking nakabaluti na ginto. Mula sa intel na natanggap nila, si Zhao Fang ay dapat na mahina lamang na konektado sa Duanmo family, ngunit ang Duanmo family ay huling nireranggo sa 8 big families at napakalayo sa karagatan. Kahit nasakupin nila ang puwersa ni Zhao Fang, ang Duanmo family ay walang magagawa sa kanila. Gayunpaman, iba ito sa Ji family. Ang Ji family ay hindi masyadong malayo sa karagatan, at sila ay nireranggo sa itaas ng average sa 8 big families. Gago ka ba? Huwag mo nang pakialaman ang mga taga-Ji family, tapusin mo na lang si Zhao Fang. Sabi ng matanda na nakasuot ng pula at itim na damit. Kung dumating si Zhao Fang mag-isa, baka may mali. Gayunpaman, kung si Zhao Fang ay dumating kasama ang mga tao mula sa Ji family at naisip na maaari niyang takutin sila, kung gayon siya ay ganap na nagkamali. Magsalita ka, sabihin mo sa akin kung sino ang utak. Dahil wala sa inyo ang pumatay ng mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion, maiiwan ko kayong lahat ng isang kompletong bangkay. Biglang sabi ni Zhao Fang. Ang 8-star Tower at ang Ghostfire Clan ay 3-star na puwersa malapit sa karagatan. Wala silang awayan o away sa Ocean Smoke Pavilion. Kahit na ninakawan ni Zhao Fang ang mga mapagkukunan mula sa isa sa kanila sa Divine Illusion Dimension, hindi iyon magreresulta sa pagtingin nila sa buong Ocean Smoke Pavilion. Tiyak na may mali sa dalawang puwersang ito, isang masama at isang matuwid, na nagtutulungan at sabay na umaatake. Hahaha. Malapit ka nang mamatay pero nagbubuga ka pa rin ng katarantaduhan. Naiinis na sabi ng matanda na nakasuot ng pula at itim na damit. Isang emperor ang nang-ahas na makipag-usap sa dalawang sacred lords tulad nito. Bagamat silang dalawa ay nasa simula pa lamang na yugto ng Mystic Light Realm, mas malakas sila kaysa sa Old Monster Shu, na kamakailan lamang ay naging sacred lord. Higit pa rito, pareho silang may dalawang quasi-sacred lords mula sa kani-kanilang puwersa rin. Ang pulang at itim na balabal na figure at ang lalaking nakabaluti na ginto ay agad na umangkas habang ang mga quasi-sacred lords at emperors ay sumunod mula sa likuran. Huwag mong saktan ang mga mula sa Ji family. Patayin mo na lang si Zhao Fang. Ang tinig ng taong nakasuot ng pula at itim na tao sa kaluluwa ng lahat. Ang mga mula sa Ji family ay agad na nagsimulang magpanik. Kung hindi pa personal na sinabi sa kanila ng Sacred Lord Star Demon ang tungkol sa gawaing ito, matagal na silang tumakas. Medyo kumalat din ang balita tungkol sa pagkatalo ni Zhao Fang kay Ji Chengming sa labas ng Purple Star Tower, kaya nakilala ng ilang miyembro ng Ji family ang lakas ni Zhao Fang. Huwag mataranta. Makinig sa mga utos ni Zhao Fang. Ang 8-star Tower at ang Ghostfire Clan ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa Ji family. Boses ni Jilan ang umalangaw-ngaw sa puso ng mga miyembro ng Ji family. Naniniwala si Jilan na sa sarili niyang lakas at sa tulong ng Ji family, dapat kayanin ni Zhao Fang ang sitwasyong ito. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakatingin siya sa dalawang puwersang umaarangkada. Isang malakas na surge ng eye intent ang lumabas mula sa kanyang kaliwang mata. Forbidden Illusion Lost World. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng kaluluwa ay pumasok sa kaliwang mata ni Zhao Fang sa pamamagitan ng kanyang Lightning Soul Body.
Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging walang limitasyong purple and golden maze palace na napakaakit. Weng. Lahat ng mga eksperto sa harap ni Zhao Feng ay hindi maiwasang tumingin sa mata ni Zhao Feng, at bigla silang hindi na kontrol ang kanilang kamalayan at nagsimulang magpumiglas. Gayunpaman, ito ay walang silbi, at ang kanilang mga mata ay nawalan ng liwanag. Sa isang iglap lang, ang lalaking nakabaluti na ginto, ang matanda na nakasuot ng pula at itim na damit, at ang ilang dosenang miyembro sa likod nila ay natarante na parang nawala ang kanilang mga kaluluwa, at hindi sila makagalaw. Ang lalaking nakabaluti na ginto at ang nakatatandang nakasuot ng pula at itim na damit ay nagpakalat ng buong kapangyarihan ng kanilang soul intent upang harangan ang nakakatakot na eye bloodline technique. Ito. Anong nangyayari? Naramdaman ng nakatatandang nakasuot ng itim at pula na may mali at nagsimulang nanlamig ang kanyang puso. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya habang pinagmamasdan ang golden-eyed na kabataang nasa harapan niya. Paano ito posible? Napakalakas na soul intent. Bumuhos ang malamig na pawis mula sa likod ng lalaking nakasuot ng golden armored. Hindi niya inaasahan na matatapos ang labanan bago pa man ito magsimula. Isang sulyap lang ang ginamit ni Zhao Feng upang talunin ang lahat maliban sa kanya at ang nakaitim na nakasuot na elder. Paano ito naging posible? Hindi ba't isa lang siyang emperador? Paano magiging epektibo ang eye bloodline technique ng isang emperor laban sa mga sacred lords? Ang mga disipulo ng Ji family sa likod ni Zhao Feng ay natigilan. Hindi man lang nila kailangang gawin ito. Hindi nakaimik si Jilan. Bagamat inaasahan niya na ang buong lakas ni Zhao Feng ay napakataas, hindi ito dapat maging ganito. Ang ilang dosenang emperor at quasi-sacred lords ay hindi man lang makalaban-laban sa eye bloodline technique ni Zhao Feng. Tumingin si Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Ang kapangyarihan ng pagpapakalat ay walang silbi laban sa mga sacred lord. Siyempre, ginamit ang kasanayan ni Zhao Feng para sa kakayahang bitag ang mga kalaban at bawasan ang ilan sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi masyadong malakas ang mga kakayahan nitong opens iba. Bilisan mong sumugod. Masyadong malakas ang kaluluwa ng brat na ito. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng gininto ang lalaki habang nagmensahe siya sa matanda na nakasuot ng itim at pulang damit. Ang nakatatanda sa pula at itim na damit ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, kaya't maaari niyang labanan ang soul eye bloodline na kasanayan ni Zhao Feng. Dahil ang kaluluwa ng brat na ito ay napakalakas, kailangan mo lamang naharangan ang kanyang pag-atake sa kaluluwa, at pagkatapos ay maaari ko siyang mapinsala ng isang pisikal na pag-atake. Patuloy ng lalaking nakabaluti na ginto. Sige. Ang elder na naka-black and red robe ay nagngingit ng kanyang mga ngipin at naging isang bahid ng itim at pulang apoy na bumaril kay Zhao Feng. Sila ay dalawang sacred lord. Saan mapupunta ang kanilang mukha kung ang kanilang buong puwersa ay matatalo ni Zhao Feng ng mag-isa? Kasabay nito, ang galit na boses ng matanda na nakasuot ng itim at pula ay tumunog sa kaluluwa ng lalaking nakabaluti na ginto. Naglalaro ba sa atin ang Sacred Lord Dark Shadow? Naging pangit ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng gininto ang lalaki, ngunit walang paraan upang umatras sila sa puntong ito. Nililigawan mo si kamatayan. Malamig ang tingin ni Zhao Feng habang sinasabi niya sa mahinang tono. Isang surge ng apoy na may purple and golden light at God Tribulation lightning na mga simbolo ang lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata. Boom! Isang transparent na purple and golden lightning fire na may mapangwasak na aura ang damapo sa bola ng itim at pulang apoy ng multo. Arg! Agad na nagsimulang sumigaw ang matanda na nakasuot ng pula at itim na damit. Nag-aapoy ang kidlat at apoy sa kanyang kaluluwa at katawan. Pagkatapos ng Purple Star Tower, ang soul intent ni Zhao Feng ay naging mas malakas, at ang kanyang mastery sa eye bloodline techniques ay umabot din sa ibang level. Magagawa ni Zhao Feng na masaktan ng husto ang mga normal na sacred lords sa kanyang wind lightning eye flame lamang. Gayunpaman, bigla siyang sumugod. Bam! Ipinalibot ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang sacred lightning body at pinaubo ng dugo ang pulang at itim na damit na elder sa isang suntok lamang. Ang isang normal na quasi-sacred lord ay pinatay na sana ni Zhao Feng, ngunit iba ang sacred body ng isang sacred lord. Ang kanilang depensa laban sa sino mang may mababang kultibasyon ay napakalakas, at ito ay may napakabilis na bilis ng paggaling. Inihagis ni Zhao Feng ang isa pang suntok na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning patungo sa dantian ng elder,
kung saan nakaimbak ang kanyang sacred power. Kapag ang Emperor ay naging Sacred Lord, ang Crystal Core na dimensyon ay magiging whirlpool ng sacred power. Bam! Boom! Nawala sa langit at lupa ang figurine ng matanda na nakasuot ng pula at itim na damit. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na dinurog ng soul intent ni Zhao Feng, naiwan lamang ang isang interspatial na bracelet, na kinuha ni Zhao Feng sa Misty Spatial World. Kahit na ang elder na ito ay isang panimulang yugto ng Sacred Lord, ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa Sacred Lord 100 refined at kasama mula sa Imperial Tombs. Ito ang dahilan kung bakit nagawang patayin ni Zhao Feng ang isang Sacred Lord gamit ang sarili niyang lakas. Ang Grand Elder ng Ghost Fire Clan ay namatay dito, at lahat mula sa Ji family ay nanginginig, kasama si Jilan. Napakadaling napatay ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord na maaaring tumawag sa hangin at magpalipat ng mga ulap sa zone ng kontinente. Ang lahat ng ito ay parang surreal. Ngayon lang naunawaan ng mga disipulo ng Ji family na talagang napakaswerte nila na nakakuha ng napakaraming reward sa pamamagitan lamang ng paglabas para mamasyal. Grand Elder. Nagsimulang kumulo ang puso ng mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion. Ito ang kanilang Grand Elder na dumurog sa mga kaaway ng may nakakatakot at napakalakas na kapangyarihan. Ang lalaking nakabaluti na ginto ay bahagyang mas mabagal sa kanyang paghawak, at agad siyang huminto. Tumindig ang kanyang balahibo, at nagkaroon ng pagdagsa ng death intent sa paligid niya. Paano siya malakas? Paano ito posible? Paanong napakadaling papatayin ng isang Emperor ang isang Sacred Lord? Ang gintong nakabaluti na lalaki ay umungal sa kanyang puso. Kalokohan, niloko tayo ng Sacred Lord Dark Shadow. Ang golden armored na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsalita pagkaraan ng ilang sandali. Zhao Feng, bitawan mo ang 8-star tower. Handa kaming bayaran ang Ocean Smoke Pavilion para sa mga pagkalugi nito at sabihin sa iyo ang pagkakakilanlan ng mastermind. Hindi na siya nang ahas na lumaban pa sa kapangyarihan ni Zhao Feng. Hindi na kailangan. Sabi ni Zhao Feng. Ang ekspresyon ng isang kalahating transparent na itim na figure sa isang nakatagong lugar ilang libong milya ang layo ay nagbago. Kumpol ng walang kwentang basura. Nahanap na ako. Nanginig ang kaluluwa ni Sacred Lord Dark Shadow habang siya ay naging isang madilim na guhit ng liwanag at kumikislap palayo. Ako na ang bahala sa 8-star tower pagkabalik ko. Malamig na umungol si Zhao Feng habang ang kanyang Wind Lightning True Yuan ay nagsimulang umahan, at nabuo ang isang pares ng Scarlet Wings of Lightning. Ho! Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay naglabas ng liwanag na iskarlate gintong liwanag habang siya ay naging isang kidlat at agad na nawala. Ang bilis! Ang lalaking nakabaluti na ginto ay ganap na natulala. Naisipan niyang tumakas, ngunit naruroon din ang lahat ng matatanda at elite ng 8-star demon. Talagang nakinig ako sa Nine Darkness Palace at gumawa ng katangahang bagay. Ang lalaking nakasuot ng Golden Armored ay natawa sa sarili. Sa sandaling ito lamang nagsimulang magising ang ilan sa mga quasi-sacred lords. King of Gods, Kabanata 1007. Pag-oorganisa ng puwersa. Kalokohan, bakit naging ganito? Sampin ang Sacred Lord Dark Shadow. Bago magsimula ang paglilitis sa Crown Prince, ipinadala siya mula sa Nine Darkness Palace upang hikayatin at pagbantaan ang mga puwersang malapit sa karagatan pati na rin ang kinan ang Ocean Smoke Pavilion. Ang kanyang pangunahing layunin ay gamitin ang mga eksperto ng Sacred Lord ng iba pang 3-star na kapangyarihan para pilitin si Zhao Feng na gamitin ang huling God-slaying arrow. Pagkatapos gamitin ang God-slaying arrow, mamamatay si Zhao Feng. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince, mabilis na nagpadala ng impormasyon ang Nine Darkness Palace sa Sacred Lord Dark Shadow. Sinabi sa kanya ng upper echelon ng Nine Darkness Palace na mayroon na ngayong lakas si Zhao Feng para patayin ang mga Sacred Lords sa simula ng yugto. Sa pagdaragdag ng kanyang Beast Horde, hindi rin siya matatakot sa napakaraming numero. Kailangang malaman ng isa na, habang may mga pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Sacred Lord, napakahirap pa ring patayin ang mga nasa parehong ranggo. Kailangang paniwalaan ng Sacred Lord Dark Shadow ang sinabi sa kanya ng upper echelon ng Nine Darkness Palace, ngunit sa halip na umalis kaagad, nagtatago siya sa malapit na lugar. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong nakakakilabot na eksena. Sa antas ng lakas na ito, ang God-slaying arrow, ang mga miyembro ng Ji family, at ang kanyang Beast Horde,
kahit ang tatlong panimulang yugto ng Sacred Lords ay hindi magiging sapat para ibagsak si Zhao Fang. Sa kabutihang palad, matagal nang nagpadala sa kanya ng balita ang Nine Darkness Palace o kung hindi ay dito na siya namatay. Nakakatakot ang bilis. Naramdaman ng Sacred Lord Dark Shadow ang paglakas ng hangin at kidlat pati na rin ang malamig na layuning pagpatay mula sa kanyang likuran. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay dalubhasa sa bilis ngunit hindi pa rin nagawang itapon si Zhao Fang. Dark Night Flow ang Shadow. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay naging isang bahid ng madilim na liwanag at bumilis pasulong ng ilang dosenang libong milya. Lightning Wings Spatial Flash. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Fire of Wind Lightning at nakompleto ang kanyang unang flash. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay ang pinakamabilis na simulang yugto na nakita ng Sacred Lord Zhao Fang sa ngayon. Hindi nakahabol si Zhao Fang kahit sa kanyang Lightning Wings Spatial Flash. Skylock ang Bow. Isang gininto ang arrow ng Wind Lightning ang nagsimulang mamuo sa kamay ni Zhao Fang at bumaril sa bahagi ng walang limitasyong karagatan. Whoosh! Nang lumitaw ang gininto ang arrow ng Wind Lightning, tumagos ito sa dibdib ng Sacred Lord Dark Shadow. Gago! Ang brat na ito! Huminto sa ere ang Sacred Lord Dark Shadow. Ang arrow na ito ay naglalaman ng magulong kapangyarihan ng Wind Lightning. Ang mapangwasak na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nasa loob nito ay malakas din na sumalungat sa mga sacred body. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-atake, ginamit ni Zhao Fang ang Lightning Wings Spatial Flash muli at binawasan ang distansya sa pagitan niya at ng Sacred Lord Dark Shadow. Isang mahinang pag-usad ng mental na enerhiya ang dumaan sa walang limitasyong karagatan. Ang Mark of the God Eye ay matagumpay na naitanim. Nang iwan ni Zhao Fang ang Mark of the God Eye, ang Sacred Lord Dark Shadow ay nasa gitna ng unos ng hangin at kidlat, kaya pinawi niya ang mahinang sensasyon. Whoosh! Naramdaman ng Sacred Lord Dark Shadow na dumating ang panganib at agad na sumanib sa kalawakan ng walang pakialam sa kanyang mga pinsala. Tingnan natin kung saan katatakbo. Lumutang si Zhao Fang sa hangin at ipinikit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang lokasyon ng Sacred Lord Dark Shadow at biglang hinayla ang kanyang bowstring. Whoosh! Isang lilang araw ng liwanag ang bumaril sa hangin, at naglalaman ito ng pag-atake ng kaluluwa. Bam! Naramdaman ni Zhao Fang ang pag-atake ng kanyang kaluluwa sa Sacred Lord Dark Shadow. Paano ito posible? Napakalayo ko, at ang kanyang Skylock ang bow ay hindi rin lock sa akin. Tumalon ang puso ni Sacred Lord Dark Shadow. Alam niya ang tungkol sa Skylock ang bow, at naramdaman niyang may mali dahil hindi na siya hinahabol ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay hindi nakalock sa kanya ang Skylock ang bow. Habang iniisip ito ng Sacred Lord Dark Shadow, isa pang araw ng liwanag ang tumama. Agad na lumipad sa gilid ang Sacred Lord Dark Shadow ngunit nataman pa rin ang araw ng liwanag. Hindi pa rin niya naramdaman na may nakalock sa kanya, ngunit ang palaso ng liwanag ay nakasunod pa rin sa kanyang likuran. Kakaiba ito. Kailangan ko nang umalis. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay hindi nang ahas na manatili, kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo. Gayunpaman, sunod-sunod na pinaputukan siya ng mga palaso, at hindi niya naiwasan ang alinman sa mga ito. Kalokohan, tiyak na hindi ito ang Skylock ang bow. Ito ba ay isang uri ng sinaunang natatanging busog? Napakagulo ng figure ng Sacred Lord Dark Shadow. Tiyak na walang ganitong kakayahan ang Skylock ang bow. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, ngunit hindi niya naiwasan ang mga pana ng liwanag na ito. Sa wakas ay nakarating ang Sacred Lord Dark Shadow sa isang teleportation array sa loob ng isang lungsod at teleport sa ibang lungsod. Hahayaan ko siyang mabuhay. Inalis ni Zhao Fang ang Skylock ang bow. Ang kapangyarihan ng Skylock ang bow ay bababa kung ang distansya ay masyadong mahaba. Bukod pa rito, kung papatayin ang Sacred Lord Dark Shadow mula sa malayo, ito ay maghahinala sa Nine Darkness Palace, at ang Mark of the God's Eye ay maaaring matuklasan. Mas mabuting hayaan siyang mabuhay. Baka mas maging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Hanggat ang isang Sacred King o isang demigod ay hindi lalabas, napakahirap na mahanap ang Mark of the God Eye ni Zhao Fang. Ang alitan sa pagitan ni Zhao Fang at Nine Darkness Palace ay umabot sa antas kung saan ang isang panig ay dapat mamatay para matapos ito. Sa ngayon, si Zhao Fang ay isang napakahalagang miyembro na sumusuporta sa ika-9 na prinsipe, at siya ay may tulong ng maraming puwersa.
Ang Nine Darkness Palace ay walang magawa sa ibabaw o kung hindi ay iisipin ng lahat na ang ika-13 prinsipe ay gumagawa ng hakbang upang pahinain ang puwersa ng ika-9 na prinsipe. Kahit na ang ika-13 prinsipe ay paboran ng Sacred Emperor at ng Sacred Empress, mawawala sa kanya ang lahat ng pagkakataong maging Crown Prince kung gagawin niya ang ganoong bagay. Sa sandaling ito, si Zhao Feng at ang ika-9 na prinsipe ay nasa iisang bangka. Kung ang ika-9 na prinsipe ay naaksidente at nawala ang pwesto ng Crown Prince, ang Nine Darkness Palace ay susubukan na patayin si Zhao Feng ng buong lakas. Shua. Ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang arm guard, at lumitaw ang isang layer ng pilak, pagkatapos ay lumabo hanggang sa mawala ito. Weng. Sa susunod na sandali, lumitaw si Zhao Feng sa itaas ng Ocean Smoke Pavilion. Ang naka-golden armored na lalaki at ang puwersa ng Ghost Fire Clan at 8-star tower ay agad na nakaramdam ng lamig ng buto. Maraming eksperto ang nagpaplanong humanap ng pagkakataong makatakas, ngunit natakot sila sa biglang pagsulpot ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, napalaya ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion habang nailigtas ang Supreme Emperor Dark Knight, Old Monster Shu, at kasamahan. Agad na kumalma si Bi Qingyu matapos makitang dumating si Zhao Feng. Abala ang lahat sa labas ng Ocean Smoke Pavilion. Tanging ang mga mula sa G Family, ang 8-star tower, at ang Ghost Fire Clan ang nanatili sa langit. Zhao Feng, tinapos mo ang Sacred Lord Dark Shadow. Tanong ng lalaking nakasuot ng ginto. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay kilala sa kanyang kakayahang tumakas. Magiging hindi ka panipaniwala kung mahahanap pa ni Zhao Feng ang Sacred Lord Dark Shadow, pati na ang tapusin siya. Si Jilan at ang mga mula sa G Family ay naguguluhan din. Ang Ghost Fire Clan ay magiging isang subordinate force ng assassination organization ng Supreme Emperor Dark Knight. Ang mga hindi nakikinig sa utos ay papatayin. Tatalakayin natin ngayon kung ano ang utang sa atin ng 8-star tower. Unang inihayag ni Zhao Feng kung ano ang mangyayari sa Ghost Fire Clan, pagkatapos ay tumingin sa Golden Armored na lalaki. Habang ayaw ng mga disipulo at elder ng Ghost Fire Clan, wala silang magagawa. Kapag namatay ang kanilang Grand Elder, haharapin sila ng ibang puwersa kung hindi sila pinapasok ni Zhao Feng. Salamat, Master. Mensahe ng Supreme Emperor Dark Knight sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Ang Ghost Fire Clan ay isang puwersa na nagal-inang sa Tao of Ghosts, kaya mas malaki ang potensyal nila bilang mga assassin kaysa sa mga disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan. Ito ay magpapahintulot sa kanya na tunay na simulan ang kanyang organisasyon ng pagpatay. Nayanig ang puso ng lalaking nakabaluti na ginto. Binaliwala ni Zhao Feng ang kanyang itinanong at dumiretso sa mga negosasyon sa isang malakas na tono. Higit pa rito, inihayag lang ni Zhao Feng ang kapalaran ng Ghost Fire Clan bago magsalita tungkol sa mga negosasyon. Ang Golden Armored na lalaki at mga miyembro ng 8-star tower ay sumigaw sa kanilang mga puso. Mas mabuti sana kung sabihin sa kanila ni Zhao Feng kung ano ang gusto niya, ngunit hindi niya ginawa, kaya hindi nila alam kung ano ang ibibigay. Kung masyadong maliit ang ibinigay nila, hindi magiging masaya si Zhao Feng. Kung nagbigay sila ng sobra, hindi sila magiging masaya. Babayaran ng 8-star tower ang lahat ng pagkalugi ng Ocean Smoke Pavilion sa pagkakataong ito. Ang 8-star tower ay magbibigay din ng tiyak na halaga ng resources at manpower sa Ocean Smoke Pavilion bawat taon. Sa wakas ay nagsalita ang Golden Armored na lalaki pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Sumali ka rin sa paksayon ng ika-9 na prinsipe. Sabi ni Zhao Feng sa mapagpasyang tono pagkatapos pakinggan ang iminungkahi ng lalaking nakabaluti na ginto. Ang mga ekspresyon ng Golden Armored na lalaki at mga matatanda ng 8-star tower ay naging bahagyang pangit. Kung ang ika-9 na prinsipe ay may parehong bilang ng mga puwersa gaya ng ika-4 na prinsipe, ang lalaking nakabaluti na ginto ay sasali kahit na hindi sinasabi sa kanya ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang Crown Prince ay hindi sapat na malakas. Tiyak na may gagawin ang 4th, 13th, at 7th Prince sa hinaharap. Napakababa ng pagkakataon ng 9th Prince na manatiling Crown Prince at maging Sacred Emperor. Sige. Sa sandaling ito, ang mga mula sa 8-star tower ay hindi nakatakas, at hindi sila mananalo kung magpasya silang lumaban. Ano pa ba ang magagawa nila maliban sa pagsang-ayon? Ang lalaking nakabaluti na ginto at ang mga matatanda mula sa 8-star tower ay nakaramdam ng labis na pagkabigo. Maaari ka nang umalis. Sabi ni Zhao Feng.
Huminga ng malalim ang mga mula sa G family. Katulad noon, nasakop ni Zhao Feng ang isang 3-star power at ginawa ang isa pang 3-star power na sumali sa paksayon ng Ninth Prince. Pagkatapos ay pinayagan ni Zhao Feng ang mga miyembro ng G family na pumasok sa Ocean Smoke Pavilion. Alam ni Zhao Feng kung ano ang gusto ng Sacred Lord Star Demon, ngunit hindi niya alam kung ano ang intensyon ng 8th Prince. Gayunpaman, napakaganda na ang G family ay sumusuporta sa 9th Prince. Ito ay magpapahintulot sa pangkalahatang lakas ng 9th Prince na tumaas ng isa pang antas. Ang Ocean Smoke Pavilion ay inayos pagkatapos ng 3 araw at nagsimulang tumakbo ng normal muli. Ipinadala rin ng 8-star tower ang mga ipinangakong mapagkukunan. Ang pagpapalawak ng puwersa ni Zhao Feng ay nangangailangan ng mas maraming mapagkukunan kaysa sa nakuha niya sa Divine Illusion Dimension at Imperial Tombs. Bibisitahin ko ang Senior Star Demon pagkatapos ng ilang sandali. Nagpaalam si Zhao Feng kay Jilan. Hindi pa rin niya natatapos basahin ang pribadong koleksyon ng Sacred Lord Star Demon, at ang Purple Star Tower ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Kailangan pa rin niyang imbestigahan ang may-ari ng Eyes of Samsara. Nangangahulugan ito na kailangan niyang bumalik sa G family sa isang punto, ngunit kailangan muna ni Zhao Feng na ayusin ang lahat dito. Sa loob ng Misty Spatial World, ginamit na ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang 100 Origin Sacred Honey at nakatulog. Ang Stay Shaking Golden Apes ay mayroon ding mga senyales ng paglusot pagkatapos ng pag-aalaga ng maliit na pasang magnanakaw. Ang pagbabalik ni Zhao Feng pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince ay nagdulot ng hindi nakikitang hangin ng Draconic Providence na pumalibot sa Ocean Smoke Pavilion. Inorganisa ni Zhao Feng ang Ocean Smoke Pavilion, ang 10,000 Sacred Clan, at ang Assassination Force ng Supreme Emperor Dark Knight bago bumalik sa Ocean Smoke Pavilion at pumasok sa pag-iisa. Ang pangunahing focus niya ay ang Soul Recovery Divine Technique at pagsusuri sa Soul Splitting Technique. Ang dark purple na lightning soul body ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang kuminang pagkatapos ng isang buwan, na para bang mayroon itong sariling kamalayan at lumampas sa limitasyon ng isang kaluluwa. Nangyari ang kakaibang eksenang ito sa ilang kadahilanan. Una, ang kaluluwang katawan ni Zhao Feng ay sumailalim sa isang hindi kilalang mutation matapos sumanib sa kanyang God Spiritual Eye. Pagkatapos ng ebolusyon ng God Spiritual Eye noong huling pagkakataon, ang kanyang purple na Soul Sea, ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning, at ang kanyang kaluluwa ay pinagsama upang bumuo ng Lightning Soul Body. Ang isa pang dahilan ay dahil si Zhao Feng ay may tulong ng maraming mahalagang mapagkukunan, at ang kanyang Soul Recovery Divine Technique ay umabot sa ika-8 antas. Maaari ko nang simulan ang paglinang sa unang antas ng Soul Splitting Technique ngayon. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, natugunan ng kanyang kaluluwa ang mga kinakailangan at nalampasan pa ang itinakda ng may akda upang linangin ang Soul Splitting Technique. Kahit na ang kanyang Soul Recovery Divine Technique ay hindi pa umabot sa peak, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumampas na sa mga kinakailangan sa ika-8 antas. Kapag nagtagumpay ako sa paghahati ng aking kaluluwa, magagawa kong ilagay ang Eye of Death sa nahati na kaluluwa. King of Gods, Kabanata 1008. Soul Clone. Ayon sa pangunawa ni Zhao Feng, ang split-off na kaluluwa ay isa sa mga clone ni Zhao Feng. Ang mga clone ng normal na Sacred Lords ay may hindi bababa sa 30% ng kapangyarihan ng kanilang tunay na katawan, depende sa kung gaano kataas ang ranggo ng kanilang clone technique. Hindi alam ni Zhao Feng kung anong uri ng battle power ang mayroon ang kanyang clone kung matagumpay niyang nahati ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi ito dapat masyadong mababa. Sinimulan ni Zhao Feng na iikot ang Soul Splitting Technique at pumasok sa mundo ng kanyang kaluluwa pagkatapos gawin ang lahat ng paghahanda. Ito ay isang napakamapanganib na pamamaraan ng kaluluwa, at kinailangan ni Zhao Feng na huminahon at madama. Makalipas ang 3 araw, nakaramdam si Zhao Feng ng matinding sakit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang lightning soul body ay lumawak ng kaunti, at ang laki ng kanyang kaluluwa ay lumampas sa limitasyon ng kanyang katawan. Paminsan-minsang kumikislap ang mga arko ng kidlat sa kabuuan nito. Lumipas ang isa pang ilang araw, at patuloy na lumalawak ang kaluluwa ni Zhao Feng hanggang sa tuluyan na nitong natakpan ang kanyang katawan. Isang condensed, dark purple na bersyon ng Zhao Feng ang lumitaw sa loob ng Misty Spatial World, at napapalibutan ito ng hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Ito ang kaluluwa ni Zhao Feng, at tinakpan nito ang pisikal na katawan ni Zhao Feng.
Kung makikita ng iba ang kaluluwa ni Zhao Feng sa sandaling ito, tataas sila sa takot. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nag-mutate, at ito ay mas condensed kaysa sa mga kaluluwa ng isang tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Tila nabuhay ito, at puno ng kapangyarihan ng kidlat. Alam ng lahat na, pagkatapos ng isang tao na maging isang emperor, ang kanilang kaluluwa ay kailangang ganap na sirain upang patayin sila. Sa sandaling ito, kahit na ang maagang yugto ng Mystic Light Realms ay hindi magagawang ganap na sirain ang kaluluwa ni Zhao Feng. Sa pinakamaraming bagay, makukulong nila ang kanyang kaluluwa at dahan-dahan itong pahinin hanggang sa tuluyan itong mamatay. Unti-unting lumipas ang oras. Ang pag-unlad ni Zhao Feng sa unang antas ng soul-splitting technique ay napakabagal. Natakot siya na, kung gagawin niya ang lahat ng nagmamadali, ang God's spiritual eye ay magmumutate o kung ano, na magiging kakilakilabot. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay binabantayan ang kanyang kaluluwa, binabantayan ang lahat ng mga pagbabago dito. Hanggat mayroong anumang senyales ng panganib na lumampas sa kanyang inaasahan, ititigil ni Zhao Feng ang soul-splitting technique. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumawak at nagbago ang hugis. Walang makakita sa kanyang orihinal na anyo, na para bang isa siyang masamang multo. Ho! Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay kumikislap sa kanyang kaluluwa. Mula dito, makikita ng isang tao na ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zhao Feng ay mabilis na umiikot. Ang matinding sakit ay dumaan sa kamalayan ni Zhao Feng. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Si Zhao Feng ay napaka-tense at hindi nang ahas na mag-relax. Weng! Isang malabong lilang linya ang lumitaw sa gitna ng dark purple na kaluluwa ni Zhao Feng. Mas malinaw ang mga simbolo ng kidlat na dumagsa doon, na parang bagong silang. Isang matinding sakit ang lumitaw sa kaluluwa ni Zhao Feng, at ang kanyang mukha ay nagsimulang umikot na para bang siya ay naging isang demonyo. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nagsimulang mahati mismo sa malabong lilang linya. Ang kaluluwa ay ang pundasyon ng lahat. Maaaring isipin ng isa kung gaano kasakit ang hatiin ang kaluluwa. Agad na ipinakalat ni Zhao Feng ang Soul Recovery Divine Technique at ang 10,000 Divine Thoughts Technique para mabawasan ang sakit sa kanyang kaluluwa at pagalingin ang kanyang sarili. Napagtanto ni Zhao Feng na, kapag ginamit niya ang dalawang kasanayan ng magkasama, ang nakapagpapagaling na epekto ay napakaganda. Ang mahinang purple na linya sa gitna ng kaluluwa ni Zhao Feng ay hinayla sa dalawang direksyon, at ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay halos sumabog mula sa kanyang kaluluwa. Tulad nito, gagamit si Zhao Feng ng soul-splitting technique minsan at hihilahin ang kanyang kaluluwa sa dalawang gilid, pagkatapos ay gagamitin niya ang Soul Recovery Divine Technique at 10,000 Divine Thoughts Technique para mabilis na maka-recover. Ang cycle na ito ay paulit-ulit sa loob ng isang buong buwan, at ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nasa proseso pa rin ng paghahati. Sanay na siya ngayon sa sakit sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang God Spiritual Eye ay napakamasunurin. Hindi ito nagpakita ng anumang hindi inaasahang palatandaan. Kung may pumasok sa Misty Spatial World, makikita nila na halos nahati sa dalawa ang kaluluwa ni Zhao Feng. Mayroong maraming mga partikulo ng kaluluwa at mga simbolo ng God Tribulation Lightning na konektado sa gitna ng dalawang kaluluwa, at ang madilim na lilang linya malapit sa gilid ng kung saan ang kaluluwa ay nahati ay gumagalaw ng dahan-dahan. Ito ang epekto ng pagpapakalat ng Soul Recovery Divine Technique. Ang dalawang kaluluwa ay may kalahati ng mukha ni Zhao Feng at magkamukha sa isa't isa. Ang tanging punto na nagpapakilala sa dalawa ay ang mata. Ang kaluluwa sa kanan ay walang God Spiritual Eye. Ang pinakamapanganib na bahagi ay lumipas na. Sa wakas ay nagpakawala si Zhao Feng, at ang dalawang kaluluwa ay gumawa ng parehong ekspresyon. Ang kanyang kaluluwa ay halos nahati sa kalahati, at ang parehong mga kaluluwa ay may kanyang kamalayan. Nagtagumpay siya sa paglinang sa karamihan ng unang antas ng soul-splitting technique. Ang kaluluwang humiwalay ay tila mayroon ding lightning soul body. Bahagyang nasa sabik si Zhao Feng. Walang alinlangan tungkol sa mga benepisyong hatid ng lightning soul body. Ang pinakasimpleng punto ay maaaring makuha ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kidlat upang pagalingin ang kanyang kaluluwa, na isang bagay na hindi kayang gawin ng mga normal na kaluluwa. Ngayon kailangan ko na lang talagang paghiwalayin ang dalawang kaluluwa. Mabagal ang pag-usad ni Zhao Feng dahil gusto niyang matiyak na ligtas ito. Kasabay nito,
Maaari niyang suriin ang bawat detalye at maunawaan ang mga katangian ng kanyang kaluluwa at ang split-off na kaluluwa para makapaghanda siya para sa ikalawang antas ng soul-splitting technique. Ang ikalawang antas ng soul-splitting technique ay kalahating kumpleto lamang. Ang lahat pagkatapos nito ay depende kay Zhao Feng. Pagkaraan ng 10 araw, ang mga kaluluwa ni Zhao Feng ay ganap na nahati. Ang bawat kaluluwa ay may kalahati ng hitsura ni Zhao Feng, kalahati ng mukha, kalahati ng katawan, isang braso, at isang binti bawat isa. Masyadong pangit ang kaluluwang tulad nito. Dapat ay dahan-daang mabawi ng aking kaluluwa ang orihinal nitong anyo. Pagtatapos ni Zhao Feng habang ipinapaikot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Soul Recovery Divine Technique. Sa loob ng Misty Spatial World, dalawang kalahating kaluluwa ang lumutang sa hangin at nagkatinginan. Ang mga gilid ng dalawang kaluluwa ay nagsimulang dahan-daang gumalaw at lumawak. Ang balangkas ng isang katawan ay lumitaw sa bawat isa, pagkatapos ay ang balangkas ng isang ulo, braso, at binti. Lumipas ang isa pang 10 araw, at sa wakas ay nagsimulang tumigas ang mga balangkas. Ang mga kaluluwa ay hindi na lamang kalahati, mayroon silang kumpletong mga anyo ng tao. Ang dalawang dark purple na kaluluwang katawan ay bumaba pababa. Ang kaliwang mata ng isa sa mga kaluluwa ay isang malabong kulay ginto, at ang isang iyon ay bumalik sa katawan ni Zhao Feng. Lilikha ako ng pansamantalang katawan para sa iyo gamit ang spiritual flesh snow jade lotus. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Ang kanyang kasalukuyang estado ay lubhang malalim. Bagamat magkahiwalay ang dalawang kaluluwa, pareho silang may kamalayan. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang mayroon siyang dalawang buhay. Kahit na ang kaluluwa na may kanyang God Eye ay nawasak, hindi siya mamamatay. Mananatili lamang siya bilang ibang kaluluwa. Siyempre, inisip pa rin ni Zhao Feng ang kaluluwa na ang kanyang God Spiritual ay bilang kanyang tunay na pagkatao. Ang isang katawan na ginawa mula sa isang spiritual flesh snow jade lotus ay nabuo, at ang split-off na kaluluwa ay pumasok sa katawan na ito. Mukhang mas kapaki-pakinabang ang clone na ito kaysa sa mga pamamaraan ng cloning ng Sacred Lords. Si Zhao Feng ay nasa sabik. Ginamit ng Sacred Lords ang kanilang sacred bodies para gumawa ng clone at pagkatapos ay itinatak ang soul intent nila dito. Habang nakikinig ang clone na ito sa mga utos ng totoong katawan, mayroon itong sariling mga individual na pag-iisip. Kung ang clone ay naging masyadong malakas at isang aksidente ang nangyari sa pangunahing katawan, ang clone ay maaaring makatakas sa kontrol ng pangunahing katawan. May nangyaring ganito sa nakaraan. Ang clone ng isang Sacred Lord ay bumalik makalipas ang 1,000 taon at pinatay ang pangunahing katawan. Gayunpaman, ang clone na ginawa ni Zhao Feng ay mayroong kanyang kaluluwa at kamalayan. Siya pa rin ang sarili niya. Hindi mailarawan ni Zhao Feng ang mga detalye, ngunit sigurado siya na ang kaluluwang nilikha mula sa soul-splitting technique ay hinding-hindi magtataksil sa kanya. Mula ngayon, tatawagan kang Zhao Wang. Binigyan ni Zhao Feng ng bagong pangalan ang kanyang clone. Mula ngayon, isasama ni Zhao Wang ang Eye of Death sa kanyang katawan. Sina Zhao Feng at Zhao Wang ay nagbahagi ng parehong tanawin. Makikita ni Zhao Feng ang anumang nakikita ni Zhao Wang. Higit pa rito, hindi na kinailangan ni Zhao Feng at Zhao Wang na magpadala ng impormasyon sa isa't isa. Ang iniisip ni Zhao Feng ay ang iniisip ni Zhao Wang. Biglang napagtanto ni Zhao Feng na ang clone na nilikha ng soul-splitting technique ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ngunit may isang punto na hindi kasing husay ng mga pamamaraan ng clone ng Sacred Lord. Tiningnan ni Zhao Feng ang lahat ng mahinahon. Matapos hatiin ang kanyang kaluluwa, ang soul intent ni Zhao Feng na malapit nang makapasok sa mga unang yugto ng Sacred Lord level ay halos bumagsak sa quasi-Sacred Lord level, at ang soul intent ni Zhao Wang ay nasa mga unang yugto lamang ng Great Origin Core Realm. Ang life force ng katawan na nilikha mula sa spiritual flesh snow jade lotus ay nasa tuktok na small origin core realm. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Zhao Feng ay nabawasan, at ang kanyang clone na si Zhao Wang ay masyadong mahina para gumawa ng kahit ano sa maikling panahon. Habang ang Sacred Lords ay maaapektuhan din kung gagawa sila ng clone, ang kanilang soul intent ay hindi hihina, at ang kanilang mga clone ay magkakaroon ng parehong battle power, na nagpapahintulot sa kanila na magamit kaagad. Hindi maaaring makuha ng isa ang mga palad ng oso at isda ng magkasabay. Hindi nabigo si Zhao Feng. Ang mga clone na nabuo ng Sacred Lords ay may limitadong potensyal.
Maliban kung ang clone ay umalis sa kontrol ng pangunahing katawan o ang pangunahing katawan ay nagkaroon ng isang aksidente, ang clone ay hindi kailanman magagawang malampasan ang pangunahing katawan, ngunit ang clone ni Zhao Feng ay nagkaroon ng karanasan ng dalawang buhay, maraming mga kayamanan, at mga lihim na pamamaraan. Ang lakas ng labanan nito ay maaaring malampasan ang pangunahing katawan, at hinding-hindi nito ipagkakanulo si Zhao Feng. Hindi na siniyasat ni Zhao Feng ang kanyang clone na si Zhao Wang. Nagsimulang magtanim ang magkabilang katawan. Bagamat matagumpay na nahati ang kanyang kaluluwa, hindi pa nakakabawi ang mga pinsala sa magkabilang kaluluwa. Kailangang bigyang pansin ng isa ang mga pinsala sa kaluluwa. Anong nangyari? Bulalas ni Zhao Feng nang idilat niya ang kanyang mga mata. Maaaring ito ay, si Zhao Feng ay tumingin kay Zhao Wang nang may takot at sa wakas ay naunawaan niya. Dahil pareho silang magkapareho ng kamalayan, kung ano man ang naiintindihan ni Zhao Wang ay papasok din sa isip ni Zhao Feng. Siyempre, ito ay karanasan at pangunawa lamang. Ang kanilang aktwal na kapangyarihan ay hindi maibabahagi, o kung hindi, si Zhao Feng ay maaaring agad na tumaas ang lakas ni Zhao Wang sa antas ng isang emperor. Ang katangiang ito ay katulad ng kapag pinaikot ko ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Si Zhao Feng ay maaaring mag-multitask pagkatapos niyang matutunan ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ngunit ngayon, ang kanyang rate ng kahusayan ay magiging mas mabilis kung siya ay nakatuon sa parehong bagay na may dalawang isip. Isasama ko ang Eye of Death sa clone pagkaraan ng ilang sandali. Plano ni Zhao Feng. Kung mas maliit ang pagkakaiba sa pagitan ng Eye of Death at lakas ng kaluluwa ng clone, mas madali itong pinuhin, ngunit dahil ang kaluluwa ni Zhao Wang ay kapareho ng kay Zhao Feng, hindi na niya kailangang pinuhin ito dahil napino na ito ni Zhao Feng. Nangangahulugan ito na, gaano man kalaki ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan ng dalawa, ang clone ay maaaring sumanib sa Eye of Death. Si Zhao Wang, na nasa tuktok lamang ng Small Origin Core Realm, ay hindi makakatagpo ng anumang panganib na nagbabanta sa buhay pagkatapos na sumanib sa Eye of Death, na nasa antas ng isang quasi-sacred lord.